Ipinako si Jesus sa krus. Eto na ho tayo. Huli na ho ito matutunghayan ko, pinako si Jesus sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya sa napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawag ay Dako ng Bungo o Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at sa Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kung hindi, sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasad ng kasulatan. Pinaghati-hati nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaranan. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Yun ho ang nilalaman ng ipinako si Jesus sa krus. Dito ho, itong bandang huli-ho rito palasak na palasak ko ito pagka yung mahal na araw. Yung pinapako Panginoong Jesus, kasama ho ito doon sa pitong pagpapaalam ng ating Panginoong Jesus. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Wala ron siya at pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Dito ho nakita natin, Kuya Bert, nung ipako ng Panginoong Jesus, na yung ginawa sa kanya nung mga panahong yun nakikita natin ngayon pagka yung mahal na araw doon sa pasyon lalo na kung palabas na tayo ng Biblia at doon sa mga inilalarawan sa atin. Kutakot-takot na hirap ang dinaan ng ating Panginoong Jesus. Sa ngayon marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi masyadong naunawaan itong mga bagay na ito. Ano masasabi niyo? Alam mo, Kuya Min, talagang totoo yun, no? Maraming hindi nakakaunawa. Magpahasa hanggang ngayon. Saan ka nakakitang may patay na walang nagsusugal? Oo nga. Saan? Sugalan na lang. Kung minsan nga bumibili ng patay para magkaroon ng sugalan Totoo yan. Merong nangyayari. Ito, pinagkasapalaran nila rito. Hindi lamang sinabing nagsusugal Pinagkasapalaran. Ano ba yung sugal? Sapalaran. Sapalaran. Diba? Saan ka nakakita? Karamihan. May sugalan. Kaya hanggang ngayon, bit-bit pa rin yan Naituro ng mga Hudyo Kaya hindi nalalaman ng mga kapatid natin na ito na nagsusugal sa harap ng mga may patay. Hudyo sila. Tinutularan nila ang gawain ng mga Hudyo Nakipagsasapalaran. Hanggang ngayon, dala-dala pa. Ang tradisyon ng mga tao, yung pag may patay agad, lalagyan ng lamesa rin at magsusugalan niya. Yung iba nga doon nga sa amin doon, Kuya Bert, umabot ng 1 buwan ng patay Pagkatapos, gabi-gabi, nagsusugal. Kaya nga tanong ko sa iyo, Kuya, meron ka bang nakita na patay na wala sugal? Kung dito mismo sa Diyos
ang ating Panginoong Jesus pinagsugalan siya. Tayo pa kaya mga makasalanan? Pakikipagsapalaran, tama, sugal. Di ba? So, kung titingnan naman natin yung dakong binasa mong huli, na nandoon ang ina ng ating Panginoon. Nandoon din yung alagad ni Jesus na kanyang minamahal. Bukod doon kay Mariang anak ni ina ni Cleopas. Alam mo, Kuya Min, kung minsan, sa mga salitang ito, ay nagagamit ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Tingnan nyo, hindi niya tinawag na ina. Si Maria, kundi tinawag niyang ginang o kung minsan babae. Eh kung talagang ina niya, dapat tinawag niyang ina. Bakit? Hindi niya tinawag. Kasi ang Diyos walang ina eh. Kung wawariin po natin ang mga haka-haka ng ibang mga kapatid natin, lalo't higit yung hindi mga Katoliko, huwag po tayong padalas-dalas natanggapin ang kanilang mga aral. Dahil alam naman natin na si Jesus ay may dalawang katangian. Isang taong totoo at isang Diyos na totoo. Kung naniniwala ang isang tao na si Jesus ay naging tunay na tao, wala siya dapat pag-aalilangan na meron siyang ina bilang tao. Tunay na alam natin ang Diyos ay walang pinagsimulan at wala rin katapusan. Pero mismong si Jesus ay may pinagmulan bilang tao. Kaya niya tinawag na ginang. Ang kanyang mahal na ina ay nagsasalita siya bilang Diyos. Hindi bilang isang tao. Dahil sa pagmamahal niya sa isang ina na mangungulila sa kanyang anak, ay binigyan niya ng isang anak na aaruga sa kanya. Ganito kamahal ng Panginoon ang kanyang ina. Sa pamamagitan din ng habiling ito, at sa pamamagitan ng kinatawan natin noong unang panahon, na si Juan na minamahal niya, tayo'y nakabahagi sa pangyayaring ito. Naging ina natin ang Panginoon naging ina natin si Maria, kapatid ni Kristo na nakapako sa cross, nang dahil sa binin ng isang Diyos na nagdurusa. Wala tayong karapatan na maging anak ng Diyos kung hindi rin manggagaling sa bibig ng Diyos. Kapatid natin ang Panginoong Jesus, anak siya ni Maria, at siya yung Maria ang ina ng simbahan. Kung ina siya ng simbahan, ina siya ng lahat ng tao. Sa kanilang kaluluwa, hindi sa pagmamagitan ng pagluwal niya sa bawat isa sa atin. Naging bahagi tayo ng pagbabalik loob sa Diyos. Magiging bahagi tayo ng kamatayan ng Panginoon nung tayo ay binyagan. Magiging bahagi tayo rin ng ating Panginoong Hesus sa muli niyang pagkabuhay sa sandaling sumusunod tayo sa kanyang kalooban.
hindi ipinilit ng Panginoon upang maging ina ni Juan, kundi sinabi niya kay Juan, si Juan ba ay ipinanganak ni Maria? Hindi. Bakit sinabi niya, anak ang iyong ina? Gayon tayo nakabahagi bilang ina natin si Maria. Kaya si Maria ang itinuturing ng ating simbahan na ina ng ating simbahan. Yun.